Alright, welcome back po sa ating story time na marami kang matutunan, motivational and inspirational story. I like it, I love it, I want some more of it. At maraming salamat po sa mga nag-like, react, and share po sa ating mga video. At siyempre, ang kwento po natin ngayon is tungkol sa isang uwak. Story time. Isang uwak ang naninirahan doon sa kagubatan. Sobrang saya niya sa buhay niya kasi nakakalipad siya kung saan siya gusto magpunta. Ngunit isang araw, mayroon siyang nakitang isang sisne or swan. Naisip niya sa sarili niya, ang isang ito ay sobrang puti at ako ay sobrang itim. At nasabi niya sa sarili, ang isang ito ay maaaring ang pinakamasayang ibon sa buong mundo. Kaya't lumipad itong uwak papunta sa swan at kanya itong kinausap. Kaibigang swan, siguro ikaw na yung pinakamaganda at masayang nilalang dahil sa sobrang puti mo, subalit ako sobrang itim. At sumagot naman itong swan, sa totoo lang, nararamdaman ko na ako na yung pinakamagandang nilalang na nilikha sa paligid. Pero nung nakita ko ang isang parot na may dalawang kulay, sa palagay ko na siya na yung pinakamagandang nilalang na nilikha. Kaya't lumipad itong uwak at naghanap siya ng parot. Maya-maya, nakatagpo siya ng isa at kanya itong kinausap. Kaibigang parot, siguro ikaw na yung pinakamasaya at magandang nilalang na nilikha. Kasi mayroon kang dalawang magandang kulay, subalit ako, isang kulay lang at sobrang itim pa. Sumagot naman itong parot. Sa totoo lang, namuhay akong kontento at masaya. Akala ko sa sarili ko, ako na yung pinakamagandang nilalang na nilikha. Pero nung nakita ko ang isang peacock, ako ay mayroon lamang dalawang kulay. Subalit ang peacock ay mayroon itong dusi-dusinang kulay. Sa palagay ko, na siya na yung pinakamaganda at pinakamasayang nilalang. At lumipad na naman itong uwak at naghanap siya ng peacock. Subalit napagod lamang siya pero wala siyang nakita. Pero isang araw, nung lumilipad itong uwak sa isang zoo, mayroon siyang nakitang isang peacock na nakakulong sa kanyang kulungan. At agad-agad, lumipad ang uwak palapit sa peacock. At nakita ng uwak na maraming tao ang gustong makakita ng peacock dahil gusto nila masilayan ang kagandahan nito. Nang umalis na yung mga tao, ay lumapit itong uwak sa peacock at kanya itong kinausap. Kaibigang peacock, napakaganda mo naman. Araw-araw may mga taong pumupunta dito para lang makita ang kagandahan mo. Samantalang ako, pag nakita ng mga tao, ay agad-agad nila akong tinataboy. Palagay ko, ikaw na yung pinakamasaya at pinakamagandang nilalang na nilikha. At sumagot naman itong peacock. Naisip ko na ako na nga ang pinakamaganda at pinakamasayang nilalang dito sa buong mundo. Pero dahil sa aking kagandahan, ako ngayon ay nakabilanggo sa kulungang ito. Pero alam mo ba, sa sobrang tagal ko dito, napansin ko, ikaw ang nag-iisang uwak ang hindi ko nakitang nakakulong sa hawla. Naisip ko kung isa akong uwak, siguro ako na yung pinakamasaya at pinakamagandang ibon na nilikha sa buong mundo. Kasi malaya akong makakalipad at mapupuntahan ko yung mga bagay na hindi ko pa nakikita sa buong pagkatao ko. Minsan, sa buhay natin, ay mahilig nating ikumpara ang buhay natin sa iba. At napapatanong na lang tayo, bakit sila may ganito? Bakit tayo wala? Bakit sila masarap yung kinakain? Bakit tayo hindi? Bakit sila nakakabili ng gusto nila? Bakit tayo hindi? Bakit sila? Bakit sila? Bakit tayo wala? 'Di ba? Alam nyo, hindi naman tayo perfecto eh. Maranasan at maranasan talaga natin yan. Minsan may makita kang mga kapitbahay mo or classmate mo
na gumanda na yung buhay nila. Minsan masabi mo sa sarili mo na kabas ko lang yung tao na yan ha. Bakit siya maganda na yung buhay ngayon? Pero ako naghihirap pa rin. Dapat mag-focus tayo sa ating goal, hindi sa goal ng iba. Mag-focus tayo sa ating success, hindi sa success ng iba. Huwag nating hayaan na kainin tayo ng ating inggit at lungkot. Dahil yan ang magpapalayo natin sa ating mga pangarap. Katulad ng kwento ng isang uwak, dapat maging kontento at maging masaya tayo sa buhay natin ngayon. Bakit tayo maging masaya? Dahil ipinanganak tayo na champion. At bakit tayo champion? Imagine mo, milyon-milyon tayong similya ang nag-uunahan. Milyon-milyong similya ang binabangga natin. Tayo yung pumasok, tayo yung nabuo, tayo yung naging tao. So doon pa lang, champion na tayo. So ibig sabihin, kung champion tayo, we deserve a good life. So I hope na marami kayong natutunan sa kwentong ito. Comment down kung ano yung natutunan mo. And then, kita-kits ulit tayo sa ating next kwento.